A layer of soft clay having an initial void ratio of 1 is 8 meters thick under a compressive load applied above it. The void ratio decreased by 1/2. Evaluate the reduction in the thickness of the clay layer. Magandang araw po sa inyong lahat. Assalamualaikum. Welcome back po sa ating YouTube channel. Ang problem natin for today ay mula sa Hydraulics and Geotechnical Engineering. Ang problem na ito ay isang passboard problem. Lumabas ito recently lang noong April 2024. So bago lang, last board exam. And lumabas din ito noong 2023 of November, May 2022, November 2018, May 2017, November 2016, May 2016. So kung mapapansin natin, halos every year, halos every board exam na malabas ito. Nagiging suki na. So sige, start tayo. Identify muna natin yung mga given dito sa ating problem. Initial void ratio natin ay 1. And itong 8 is yan ang ating thickness of clay layer. And it is also known as thickness of stratum. Yung ibang problem, ang ginagamit nila is stratum. And ang hinahanap dito is itong reduction in the thickness of clay layer or plastic settlement. So, ito rin ay change in thickness of stratum. So, ito yung hinahanap dito sa problem. Okay, proceed tayo sa ating solution. Plastic settlement. Ang formula na gagamitin natin dito ay ito. Ito ang yung thickness ng ating soil. Ito naman yung initial void ratio and ito naman ang change in void ratio. So, hindi pa natin ito alam. Okay, so ito ang ating problem. Ang sinabi dito sa problem is the void ratio decreased by 1/2. So itong delta E natin, ang magiging value niya is ito yung clue. 1/2 of initial void ratio. So itong 1/2, ito na yung ilalagay natin dito sa ating equation. Change in thickness natin is 2 meters. Ito na ang ating final answer. Okay, what if palitan natin ang ating problem? And then what if sabihin natin na the void ratio decreased by 3/4. So by 3/4, ito yung clue natin. So ang magiging value ng ating delta E, ang clue natin dito is ito, by 3/4 of initial void ratio ang ilalagay natin dyan na value. So 3/4, ito yung ilalagay natin sa ating equation. And kung itutuloy natin ito, magkukuha natin dito na change in thickness is 3 meters. And what if palitan ulit natin yung problem? What if ang sabi dito sa problem is the void ratio decreased by 1/8. So ano yung magiging value ng ating delta E? So ito yung clue natin, decreased by 1/8. So itong 1/8, ito na yung ating delta E, 1/8 of initial void ratio. Ito yung magiging value ng ating delta E. So ilagay natin yan sa ating equation. And kung itutuloy natin ito, ang makukuha natin na sagot dito ay 0.5 meters. Okay, what if palitan ulit natin yung problem?
And then, what if ang sabi dito sa problem is the void ratio decrease 2? Okay, what if 2 hindi na by? Okay, the void ratio decrease to 1/8. So, ano yung magiging value ng ating delta E? Ito ba? 1/8? Siyempre, hindi yan. Kasi 2 na ito hindi na by. Okay, magkaiba yung 2 at saka yung by. Kung ito ay by, ito na yung magiging delta E. Pero dahil 2, decrease to 1/8, ang gagawin natin dito is ito. Ano ba yung idadagdag natin dito sa 1 para maging 8? Siyempre, 7. 7 yung idadagdag natin dito sa 1 para maging 8. So, ito, 7/8. Ito na yung magiging value ng ating delta E. So, ito yung ilalagay natin dito sa ating equation. And kung itutuloy natin ito, ang makukuha natin na result ay 3.5 meters. Okay, palitan ulit natin ang problem. So, what if sabihin natin na the void ratio decrease to 3/4? So, syempre, hindi 3/4 of initial void ratio ang delta E natin. Hindi ito kasi ang sinabi dito is decrease to 3/4. So, basta decrease to, ang gagawin natin is, ano yung idadagdag natin dito sa 3 para maging 4? Siyempre, 1. 1/4. Ito na yung magiging value ng ating delta E. So, ito yung ilalagay natin sa ating equation. And kung itutuloy natin ito, ang makukuha natin na result ay 1 meter. So, ito yung difference ng 2 at saka y. Kung decrease by 3/4, ito ang magiging delta E. Pero, kapag decrease by 3/4, ito yung ilalagay natin sa delta E. And kapag decrease to 3/4, ito yung magiging delta E natin. Okay. So actually, kung susundin natin yung normal na solution nitong problem, ang normal na solution talaga niya is ito. Itong delta E or change in void ratio, ang equation talaga niya is initial minus final. Ito yung final void ratio. And then itong final void ratio, ang equation niya naman ay initial minus 1/2 of initial void ratio. E saan ba galing itong 1/2? 1/2. Ang 1/2 is galing dito yan, decreased by 1/2. Okay? The void ratio decreased by 1/2. So ito yung final void ratio natin. Dito galing yung 1/2, decreased by 1/2. So, what if the void ratio decreased by 3/4? Kung 3/4 din ang ilalagay natin dito. 3/4 of initial void ratio. Decreased by 3/4. So, ang initial void ratio daw natin ay nabawasan ng 3/4. So, 3/4. Now, what if palitan ulit natin ito into 1/8? So, kapag decrease by 1/8, ito na siya. Ito na yung magiging final void ratio natin. Initial minus 1/8, decreased by 1/8. Okay? So, what if void ratio decrease 2? Okay? 2 naman tayo. So, decrease to 1/8. So, kapag decrease to, kapag sinabing 2, ibig sabihin ito na ang kanyang final void ratio. Ito na, 1/8. 1/8, ito na yung magiging final niya, decrease 2. So, let's say sabihin natin na void ratio decrease to 3/4. Ito na yung magiging final niya, 3/4. 3/4 of initial void ratio. Okay, so, yun.